Mahal, napansin mo ba? Iba talaga pag nasa probinsya. Oo nga no, pati yung mga nakikita mo, mga bundok ang natatanaw, hindi buildings. At imbis na laging nagmamadali ang mga tao, gaya sa syudad, dito, laid back lang. Guys, welcome to Mindoro! Hello everyone! Welcome sa another love trip. And today, we are going overseas. Yahoo! Overseas agad! Overseas? Yes! Meaning, tatawid po tayo ng dagat. Mahal, saan ba nanggaling ang pangalan ng Mindoro? Ayon sa early Spanish colonial records, tinawag nila ang isla ng mga mangyan na Mina de Oro o gold mine sa Ingles. Bakit? Naniniwala ba ang mga Kastila na maraming ginto dito? Siguro kasi nakikita nila ang mga nakatira dito maraming suot na ginto. Pwede. Pero pwede rin kasi na puno ng yaman ang Mindoro. Napakaraming coral reefs, waterfalls, at napakaraming magagandang bundok. Correct! Siguro you might say, Huy, ilang beses na kami nakapunta ng Mindoro? Pero ang the usual destination ay Puerto Galera na nasa Oriental Mindoro. Kaya this time, Occidental Mindoro naman tayo. And to go there, Pwede by air, by sea, Or by land. Mas matagal by land, pero mas marami naman kaming makikita on the way. pwede pa lang pumunta ng Mindoro by land. G! Sa sobrang enjoy namin mag-ferry sa Binondo, mag-roro kami to Mindoro. Para makapunta ng Mindoro, you have to go to Batangas Port at doon ka sasakay ng Roro to Abra de Ilog. Ang Roro ay isang ferry na design para hindi na kailangan i-crane or i-load ang cargo o vehicle sa barko. Lahat ito, ida-drive diretso sa deck. Lodi! Ang Roro o Road Roll-On, Roll-Off ay isang malaking ferry. Hindi lang ito para magsakay ng pasahero, kundi pati ang mga sasakyan na minamaneho nila. Mahal, ilang vehicles ang kasya sa Roro natin? More or less 30 to 40 vehicles. Ang dami ah. Affordable kasi. Tapos once maglayag tayo, may ocean view moment ka pa. Pati surrounding areas makikita mo. Wow! Ngayon, on the way na kami papuntang Batangas Port kasi We are going to Mindoro. Alam mo mahal, gets ko na kung bakit iba ang feeling pag traveling by sea. Bakit? Kasi hindi ka lang basta to-travel, parang unti-unti kang ina-absorb ng journey. At ako, ina-absorb ng kagandahan. Weh, ang deep mo naman. Deeply in love. During this trip, may mga nakilala kaming passengers. Si Ate Elsa na nagbi-business pala ng sibuyas mula sa Mindoro. So, anong punta nyo dito sa Mindoro, ate? Mamili ng sibuyas. Dinadala na ito sa Nueva Ecija at doon niya binibenta. So, kumuha kayo ng sibuyas. Tapos dinadala nyo sa Nueva Ecija. Parang ilang oras biyahe niya? 6 hours? Haba. Dito pa lang, pagdaong pa lang dito sa Abra de Ilog, 6 na oras pa papuntang San Jose. Tapos, tatravel pa. Grabe, Batangas to Mindoro and Mindoro back to Batangas. Mga 12 hours na biyahe na. Tapos, Batangas to Nueva Ecija, almost 5 hours. Aba, halos isang araw na silang bumabiyahe para sa sibuyas. Kailangan daw talaga dahil siya ang sumusuporta sa 5 niyang anak, pati ang mga pamilya nito. Sulit na sulit ang Roro kay Ate Elsa. God bless, more power sa inyo. At pengi naman sibuyas. During the voyage, binisita namin ang kapitan. Pati ang ilan sa crew. Ayan, malapit tayo sa port, ang Abra de Ilog. At ang una nating bibisitahin, Mamburao!
Pupunta kami ng Mamburao kasi naimbitahan kami ng mayor na sumali sa kanilang festival parade. Susali? As in, kasama sa parade? Wow, exciting! Yes! Gabi na po kami nakarating sa resort, kaya after eating, logto na. Because tomorrow will be a fun-filled day. Dito sa Mamburao, nagstay kami sa peninsula. Shucks, ang ganda dito. Malaki ang space, modern amenities. Masarap ang food at mababait ang staff. Siyempre, bilang paggalang sa ama ng Mamburao, nakipag-meet kami kay Mayor E.K. Almero. Kinuwentuhan na kami tungkol sa town, its origins, mga ganap, at kung paano nila unti-unting pinapaangat ang Mamburao. Hindi lang para sa turismo, kundi para makilala sa buong bansa. Welcome again po sa Mamburao. Salamat po. Sana medyo maliit yung bayan namin pero very warm. So, alam mo, Mamburao is very blessed na meron kaming dagat, meron kaming magandang lupa for agriculture. So, ngayon, lalo na ngayon, Puna season kami. Fun fact, in the previous years, mas malaki yung aming tuna catch compared sa Jensen. So, isang, sabi nga, emerging capital, tuna capital ng Philippines. What specific tuna? Yellowfin? Yellowfin. Yellowfin yung aming tuna. So, ano yun? Actually, we're exporting to Europe. Wow! Dito kasi sa amin, pagkahuli, then transport ka agad. Safe kasi mas fresh yun. Biro mo, hindi lang pala farmers ang sinusuportahan nila Mayor E.K., kundi pati ang mga fisher folks. Para daw mas makilala ang Mamburao, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Mayor, if we may ask, ano po bang Bulaw-ani. Bulaw-ani Festival? So it's a translation of in English, golden harvest, or sa Tagalog, kilkog. Kinuwento niya, pagdating sa harvest, bida ang Mamburao. Ang mais, rice for export. Pero ang pinaka-star sa lahat, onions. Sobrang in-demand ang mga onions dito na may nakapag-partner na malaking fast food chain to supply all their onion requirements. Onion. Oo nga, minamit kami sa Roro po. Minamit. Oo nga daw. Gintong ani sa dagat. Gintong ani. Gintong ani. sa Lahat. farm. Ito. Kaya, all encompassing. Bawat barangay nag-prepare talaga ng todo for Bulaw-ani. Lahat makukulay, lahat kinagalingan. Sabi ko, ang ganda ng mga banderitas kanina. Hindi lang siya yung banderitas na nakikita. Sa Manila. Talaga Sobrang creative nila. Yung Ganda, mga no? barangay officials and the communities. Meron ngayon, pamaypay. Binuo nila, pinagdidikit-dikit nila na parang hexagon. Alam mo, kung ang tao ko nakakita ng makulay, sumasaya, May diba? feeling eh. Ang dami pang kwento ni Mayor about Mamburao. At para ituloy ito, niyaya niya kami mag-lunch sa bahay nila kasama ang kanyang misis. Si Dr. Rose. Hindi ho tayo tatayo hanggat hindi ubos. Wow! Oh my gosh, ang daming handa. Nabusog kami. May inihaw na liempo, may gulay, may tuna, at marami pang iba. Ang Bulaw-ani ay salitang buhit na ang ibig sabihin ay golden harvest. It's a celebration of abundance in farming at pasasalamat for a good harvest.
Grabe, ang daming tao. Ramdam namin ang init na pagtanggap ng mga taga-Mamburao. Agree ako dyan, mahal. Lahat sila masaya. Lahat sila nag-cheer sa bawat float. Pero sa dinami-dami ng taong sumalubong sa atin, mayroong isang tumatak sa akin. Mahal, nakakabilib siya, no? Oo, mahal. Despite her condition, buong-buo ang energy niya at enthusiasm makisaya sa parade. Balikan natin kaya siya mamaya. Hello po! Ano po pangalan niyo, ate? Laila po. Ako po si Piolo. Ako po si Michelle po. Actually, kanina po, during the parade, tuwang-tuwa kami dahil habang parade, nakita namin ikaw at na-inspire po kami sa inyong energy. Kaya sabi namin, baka may opportunity na sana ma-meet ka namin. Kaya maraming salamat na binigyan mo kami ng Yes, I'm pumayag. oras. Yes po. Thank you po. Every fiesta po, ganito po ba yung ginagawa natin? Nagbabaton po tayo? Yung November po, nung piyesta din po ng parang ng Capitol. Opo. Ano po, sumali naman po ako sa yung Miss PWD of Occidental Mindoro. Opo. Pageant. Ang galing ni Ate Leila. Nagpa-pageant din pala siya. At di lang yan, mahal ah. Madami pa siyang ibang talent. Vlog daw po kayo dati. Opo, nagbablog po ako. Talaga? Ang views ko po nun, umaabot po na 19,000. Bale, ano po yung pinapakita niyo sa mga vlog? Yung mga araw-araw ko pong ginagawa, yung magpapaligo ng bata, maglalaba, magluluto. Pagkagising sa umaga, magtitimpla po ako ng kape. Ganun. Gamit lang yung pa. Na ma-monetize nyo na po yung Facebook nyo. May pumapasok ng kita sa inyo. Nagkaroon na po sana ako ng earning money. Opo. Kaya nga yun po, yung nasira yung phone ko. Nahinto. Next Sayang. Tinanong namin sa Ate Leila kung single pa siya o may pamilya na. Sabi niya, may asawa at anak na siya. Paano po kayo nagkakilala? Ano din lang po, dyan lang din po sa lugar, mga kaibigan lang po. Akala ko siyempre sa ganitong sitwasyon, akala ko nagbibiro lang siya. Opo. Seryoso naman po kasi nagkaanak po kami ng 5. Tapos umabot ng 13 years yung pagkasama namin. Hiwalay na daw si Ate Leila at ang asawa niya. At ang panganay na anak niya ay nasa mister. Kaya para sa pang-araw-araw niyang gastusin, kailangan niyang kumayod. Nagluluto-luto rin po ako dun sa amin, yung nagpipishball po ako. Tapos pag may mga kaibigan po ako na nagkakalaba, naglalabada din po ako. Para siyempre mabuhay ko po yung mga anak ko. Paano po kayo nakakapaglaba po? Pa ako po, Talaga? nagliligo pa din po. Pero gaano kadalas lang po yung may nagpapalaba? Madalang po ma'am, Hindi every week? hindi po. Every week? So, paano po yun kapag May- walang Yun nagpapalaba? nga, ang hirap. Minsan, nangihiram lang po ako sa mga kaibigan ko. Ang pang, namin mag-ina, pang survive, maghapon. Minsan, nagtitiis. Sa ngayon, hindi na rin nakakabayad sa upa si Ate Leila. Makiusap lang po ako. Hindi po ako nakapagbigay nitong buwan na to kasi wala po talaga yun nga po, pinapaalis na rin naman po. Kaya minsan sa doon lang po, sa kaibigan ko lang po ako kagabi natulog. Bed nila. Doon din po nila kami pinapakain pag minsan. At this point, naramdaman namin ni Michelle na si ate ay kailangan na talaga ng tulong. Nasira ang cellphone niya pang vlog, madala ang palaba, kapos kita sa pagtitinda, tapos pinapaalis pa sila ng kanilang inuupahan. Kapit lang, ate. Ate, okay lang po ba na may ibigay po kaming konting tulong po sa inyo? Si Michelle na po. Ay, matama. Meron po kaming konting Konti lang tulong po. dun sa inyo. Sana enough po to para sa inyong pamilya. Sana man lang sa upa, di ba, may nabanggit niyo po kanina na medyo hindi na po nababayaran. Sana etong konting tulong namin kahit pa paano makatulong po sa inyo. Dahil in-inspire niyo po kami, kailangan mo kumayod. Kailangan pong lumaban sa buhay. Talaga nakaka-inspire po kasi kunyari sa pang-araw-araw narinig namin na ang daming complaints ng mga tao, di ba, na hindi kayang gawin to, ganyan. Pero kayo po napakita nyo sa amin na walang imposible na kayang gawin Opo. talaga lahat.
Thank you po. Dito na lang bago ko. Thank you po. TikTok tayo? Maraming pangarap si Ate Leila para sa mga anak niya. At siya daw mismo, gusto niyang bumalik sa college. Ate, baka pagbalik namin, attorney ka na. Magtatanggol na ako sa kanya, ha? Wala naman akong ginagawa. Ngayon, on the way kami to Sablayan. Kasi gusto ni Mayor Bong Marquez na makita namin kung paano siya mag-set up ng sunset wedding sa lugar nila. Wow, grabe, sunset pa. Indeed, nakakakilig. Sablayan is the largest municipality in Occidental Mindoro. Around 2,188.80 square kilometers ito. Wow! Ibig sabihin, 13 MOA yun ah. Or halos 9 na beses ng Puerto Galera, sabi ng PSA. Pero bakit nga ba tinawag ang isla na Sablayan? Kaya tinanong namin si Mayor over breakfast. May iba-ibang kahulugan. Pag sinabi mong sablay, di ba parang Iba naman po ang kahulugan. very good. Ito yung parang convergence ng mga alon. May panahon na talagang yung mga alon sa dagat ay magkakasalunga. Kaya sabi nila, ito na yung nasa Sablayan na. Ayun naman pala, Kaya Sablayan kasi dito nagsasalungat yung mga alon. ngayon tinanong namin si Mayor kung ano ba ang popular dito sa Sablayan, Mindoro. At syempre, ang sagot niya, Yung Aporip ang karamihang dinadayo. Kasi yun ay dive spot eh. Pangalawa sa mundo. Sa Sablayan, makikita ang Apo Reef Natural Park, the second largest coral reef system in the world. Ito ay 34 kilometers submerged platform. dito makikita ang over 400 species of corals and 400 to 500 types of fish. Nagda-diving po ako actually. Minsan pagka kami na boring din sa gulo ng mundo, tumatakbo kami dun eh. Tutulog ng isang gabi, dadive ng buong maghapon. Medyo iba ang Aporip na. Isang maganda rin na dinadayo ng mga gusto ng mga extreme ay yung Shark Highway. Ang kahulubilo mo doon, mga pating. At hindi lang daw mga sharks, meron ding pawikan, barracuda, pati dolphins. Kanina, napadaan kami sa isang wedding na si Mayor mismo ang nag-arrange. Maraming salamat po, Mayor. Salamat. Malaking tulong sa amin yun. Medyo malayla itong Sablayan eh. Mahilig kasi siya mag-set up ng kakaibang weddings. Meron jungle wedding, may waterfall jail wedding, sa hanging bridge, may habang umuulan at marami pa. Sa isang linggo po, nakakailang kasal kayo at least isa. Mahina yun. Actually, meron kami naka-pending pa sa Guinness. Meron kaming apply doon. Unique Wedding Capital. Right now, ang may hawak ng record sa unique wedding capital of the world ay Las Vegas. At hawak na ito for the past 7 decades, pues, kabahan na kayo. Sa zipline, yun. Nice. Yung zipline, pag-visit ng taga-Guinness, yun ang plano namin. Zipline wedding. Kasi talagang mag-actual sila ng documentation. I-reserve namin yun sa Guinness. Kung mag-schedule na sila ng visit, yun ang wedding. Itong dalawa, kayo, gusto na sana magpakasal. Pakita nyo, gusto magpakasal. After breakfast, pumunta kami ng Sablayan 3-in-1 adventure. Mga ka-love trip,
This is the world's longest island-to-island zipline. A total distance of 1.7 kilometers from Pressing Park to Pandan Pequeño Island. Maya-maya, sasakay kami ni Mahal dito. Woo! Let's go! So I can feel my 56 kilos right now. Mahal, ito pala ang feeling ng lumilipad, do? Oo nga, mga 3 to 4 minutes tayo na sa ere. Grabe, sobrang exhilarating. At ang ganda ng view, ha? Mas maganda ka. Yeah! Woohoo! Kinakabahan ako! Layo na! Welcome to Love Trip! Pagdating namin sa kabilang island, syempre, may konting witan. You're my piece of heaven on earth, oh, you make it all worth it. You're the reason I keep hitting snooze just to stay next to you. Over and over and over again. I can't wait to do this with you. After the zipline, pumunta kami sa napakagandang Aruyan Falls. Kilala ang Aruyan Falls sa bansag na Super Pogi Falls. Bakit kaya? Kidding aside, hindi ito yung typical falls na nakikita natin. As you can see, yung tubig ay dumadaloy sa tipak-tipak na bato. Kumbaga parang rice terraces Oo, siya. hindi siya ang yung, datingan. yung pag ano siya, hindi siya isang baksak lang, di ba? Kasi Yes. nakasanayan natin yung mga waterfalls. Kapag tinignan natin, mula baba hanggang taas, isang baksak lang. Pero ito kasi para siyang May levels. So, in short, tipak-tipak. na-realize ko, Mahal, Oo. napakagaling na artist talaga ni Lord. Yes. Na kaya niyang gumawa ng mga ganitong natural. Oo, kasi hindi to wonders. man-made eh. Talagang nandito siya na Yeah. for-norm siya ng Sa kalikasan napakagaling talaga. ni Gam. Aruy! Aroy, kapag ano ka, Pag nagmamahal, aruy! oo, kapag dito masasaktan ka, aroy. Super Pogi Falls. No, ako yun ah. Feeling pogi lang ako. Feeling Pero ito pogi. super pogi Super po. So lahat daw ng lumulublob dito, pag Mas magiging pogi. ahon, pogi. Na? Baka after na to, mas ma-fall pa ako, Enzo. Kakapagod. Kain muna tayo. At nakasalo namin dito ang kaibigan natin sa Sablayan Penal Farm. Mahal, ang dami nangyari today. Nag-zipline tayo, bumisita tayo sa iba't ibang island, nag-Aruyan Falls, nag-Boodle fight tayo, nag-Katig, at marami pang iba. Uy, mahal, di ba may wedding pa tayo? Oo nga pala. Wedding should be memorable, di ba mahal? Oo naman, once in a lifetime yan. Tayo kaya kailan? Ulit kapag kasama ninyo ang Diyos, ang inyong pamilya, iganap ang magtatagumpay laban sa mga tukso kung anumang tukso. Pero dito sa Sablayan, parang next level, no? Romantic sunset weddings, at marami pang iba. Core memory to, for sure. So Mahal, kamusta naman ang overall Mindoro Occidental trip natin? Hindi ito yung mga nakasanayan nating trip, di ba? Mahilig tayo mag-out of the country, ganyan. Pero iba pa rin talaga yung ganda ng Pilipinas eh. And then yung trip natin by car, ang ganda din kasi yung mga Scenic, bundok, may di ba? Ang bundok. ganda, yung mga tanim. Saka- And yun, yung mga parade. Di ba? Ang saya ng parade. Parade tayo. Parade tayo sa Mamburao, which is the Bulao Ani Festival. Yes, and Which is- napaka-welcoming ng mga True. tao, di ba? Si Ate Laila.
Yes, si Ate Lyda na napakaganda ng story niya. Very inspiring, ganyan. And siya talaga nagpakita talaga sa atin na walang imposible. Nakapag-zipline tayo na maayos! Nakapag-zipline tayo ng island to island, White Yes. Beach. Mula dun sa Pandan Island, Dito tayo sa Aruyan Falls. Ang galing talaga ni Lord. Artist siya. yes. So itong Aruyan Falls ay ginawa niya parang Banawe Rice Terraces pero falls type siya. We're very blessed to have this trip with you guys sa ating mga ka-love trip, sa ating mga kaibigan who made this possible. Maraming salamat Yes. po. At ayun po. See you, mga ka-love trip! Ingat! That's it guys! Sana nag-enjoy kayo sa trip namin to Mindoro. Hanggang sa susunod naming Love trip!